4:30. And kasama natin sila Rodriguez family. Pero hindi ko nakita si Gab. Wala si Gab, tol. Tsaka sino ba? Sino pang wala. Pero pwede na tayo mag-start. So habol na lang sila. So again, good afternoon. So balik tayo sa pag-aaral. And hopefully this time matapos natin yung itong 31, chapter 31. So but before we start, so let us commit this time in prayer. Sige, let us pray. Father in heaven, Lord, thank you God again for this time na binigay mo po sa amin. Panginoon, sa aming pag-aaral ng chapter 31, Panginoon, salamat na hindi po kami magkakamali sapagkat kami ay makikinig lamang sa inyong salita. And God, speak to us in such a way, Father, that matatatag po ang inyong simbahan, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So quick review lang. Again, good afternoon. So quick review nung napag-aralan natin. So basahin lang muna natin yung dito tayo mag-start sa 22. Tapos basahin natin until 26. So si Jamie, pwede kong ma-ask si Jamie. 22 to 26 para sa unang part. Jeremiah chapter 31 verse 26. 22. Hanggang kailan ka magpabalik-balik o ikaw na di tapat na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Minsan pa ay gagamitin nila ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa mga bayan nito, kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. Pagpalain ka ng Panginoon, o tahanan ng katwiran, o banal na burol. Ang Juda at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon, ang mga magbubukid at ang mga gumagala na may mga kawan. Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa, at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Mula rooy nagising ako at tumingin, at ang aking pagkakatulog ay kasiya-siya sa akin. Okay, so that's the reading of God's word. Salamat, no? So, quick review sa napag-aralan natin. Nag-stop tayo kagabi or kahapon sa 24. Pero pinabasa natin kay Jamie yung from 22. Kasi dito sa 22 na may binanggit ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. So kilala naman po natin ang ating Panginoon, no? Capital yan, naka-capitalize. So yan yung sa Hebrew pangalan yan ng Panginoon, no? Or si Yahweh. Yahweh ay ang kumbaga pangalan ng ating ng Diyos, no? Na may likha ng langit at ng lupa. At dito sa verse 22 may pinakilala or may binanggit na bagong bagay, no? At iyon ay makikita dito sa lupa, no? Bagong bagay sa lupa. Kasi yun, tinanong natin doon sa mga nakasali kahapon, ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. So, tinanong natin kung ano ang meaning nun. Meron bang nakakaalala para share lang ngayong araw na to as a review.
Para lang tayo, ma-review lang yung isip ng bawat isa, no, tungkol dito sa ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ano yung naiintindihan natin sa katagang ito? At ito daw ay bagong bagay sa lupa. It is a new thing in the earth, no, sa pagsasalin ng NASB. So anyone from the group? Ako na lang, tol. Okay. Sige. So, yung dito sa 22, yung tinutukoy dito yung, di ba hindi siya birhen eh. So, ang tinawag dito babae. So, ito'y patungkol sa isang babae. So, hindi na birhen. So, ibig sabihin, meron ng asawa. And kung matatandaan natin yung konteksto, parang tinutukoy nito, di ba, yung Israel na marami na siyang nagawang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And ito is pagde-declare ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik sa Israel ay ito na nga, kumbaga siya'y papalibutan ng isang lalaki, no? Although parang napag-usapan natin, pinapakita nito si Jesus at ang kanyang bride, no? Ay natandaan ko din, tinawag siya na bagong bagay sa lupa. Kasi nga, normally, or the usual na law is, ito, ibabasahin ko lang din, sa Leviticus 20, verse 20. Parang, ito na, kung isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang amain, kanyang inilitang kaubaran ng kanyang amain, or pananagutan nila ang kanilang kasal at mamatay silang walang anak. Marami pang related verses na ganito, yung about sa pangalunya. So, ang immediate na pataw is kamatayan. So, I remember, sinabi na bago siya, kasi nga, di gaya ng kautusan na dapat mamatay. Pero dito makikita natin na tinanggap. So isang bagong bagay kasi tinanggap siya by grace and by mercy. So yun yung parang na-highlight sa akin nung kahapon din. Amen. So yun nga, no, hindi na tayo malilito kasi dito sinabi na ito ay isang babae at so yung hindi na to mother and child relationship. Kung na-imagine natin na yung konteksto ay si Maria na nag-conceive kay Jesus Christ, well, pwede rin naman yun ang maisip natin. Pero dito kasi, nung nilaliman natin yung pag-aaral, sinabi nga dito na yung babae. And in reference, binakita ni Rael na during nung Levitical, yung sa Leviticus, nabanggit na kumbaga sa kautusan mismo ng Panginoon, yung ganung klase na yung isang babae ay mawawala ng kumbaga mawawala yung kanyang puri dahil sa adultery, no? So automatically hindi na yun siya karapat-dapat para sa lalaking iyon. Pero yun nga, nabanggit dito na ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. So pag sinabi ng Panginoon na siya ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa, wala po tayong ibang maiging gawin kundi ito ay paniwalaan at ito ay tanggapin bilang kanyang salita, no? And mamaya malalaman natin kung bakit, no? Nabanggit ko na kanina yung pakikipagtipan ng Panginoon. Mamaya mas matututunan natin kung ano nga ba ang meron sa isang covenant o sa isang pakikipagtipan, no? Ito ba ay kaparehas ng pangungontrata, no? Kung meron man sa atin ay nag-sign na ng marriage contract, no? So katulad ba noon
ang pakikipagtipan na ito o mas mayroon pa tayong matututunan, no? At mas makikilala pa natin ang attribute or isang karakter ng Panginoon natin, no? Panginoon, okay? So, yun, yung sagot ni Ryle, actually, kung babasahin din naman agad natin yung sumunod na verse sa 22, which is yung 23. So, dito, kahapon, na pag-usapan na natin na siya ay ang Panginoon ng mga hukbo ay tinawag na Diyos ng Israel. At kahapon, nalaman natin na ito ay hindi karagdagan sa Diyos, pero napakalaking pribilehiyo para sa isang pinangakuan na siya ay tatawaging anak ng Diyos o ang Diyos ay kanyang ang Panginoon ay ang Diyos ng Israel, no? Minsan pa sinabi dito, minsan pa ay gagamitin nila ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa mga bayan nito kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. So, dito, merong ipinangako, no? Kapag yung succeeding na or yung pagkatapos na sinabi ng Panginoon na kapag, so ibig sabihin, ito yung parang promise niya, no? Kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. So dito, nakikita talaga natin na sa isang covenant o sa isang pakikipagtipan, nandun din po yung tinatawag na vow o yung tinatawag na promise, no? Kalaki po talaga nung covenant yon o pakikipagtipan, no? So mamaya siguro mapag-uusapan natin bukod sa promise, ano pa yung content o laman ng isang tipan o covenant nga kung tawagin. At ito yung sumunod na sinabi ni Jeremiah, pagpalain ka ng Panginoon. So sino yung pinagpapala dito? Yung Ephraim nga o yung Israel, Northern Kingdom, o tahanan ng katuwiran o banal na burol. So kanina pinagdidebatihan natin o kung hindi man natin pinagdidebatihan sa loob ng utak natin, may dalawang pwedeng imahe na pumasok. Yun nga, yung relationship between Mama Mary and Papa Jesus, yung Mary conceived Jesus, o ito ay nangangahulugan na sa isang relasyon ng mag-asawa, no? Na kung saan ang babae ay naligaw or siya ay nakipag-ugnayan sa ibang hindi niya naman asawa. So sa context na to, ang Israel ay nakipag-ugnayan sa Diyos-Diyosan o yung maliban sa Diyos, siya ay nakipag-ugnayan sa ibang Diyos-Diyosan, no? Na mga Diyos pawang, Diyos-Diyosan lang naman. So kanina pinagdidebatehan natin yon. Pero nang nabasa natin yung sumunod na talata 23, ang sinabi, pagpalain ka ng Panginoon. So si Israel, siya ay tinawag ng Panginoon na tahanan ng katuwiran at banal na burol. So alam natin from yung mga previous na mga chapters ng Jeremiah, pinakita doon na talagang napakadaming rebuke o pag sinabing rebuke, tawag dito, palo or alam niyo yun, yung pagsuway, no? Pagsuway ng Panginoon sa Israel. At dito sa mga talatang ito, nabanggit niya, kumbaga, ang Israel ay tinawag na tahanan ng katuwiran at banal na burol. So, almost certainly, masasabi natin na tama yung naging description nung yung matalinghaga kanina na ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. At ito ay bagong bagay sa lupa. Na, maaari pala talagang mangyari at ang Panginoon ang lumikha, no? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Na merong ganito na pakikipag reconcile o pakikipag
pagkakasundo, no? At ito ay hindi lang basta-basta pagkakasundo, kundi ito ay pagkakasundo ng isang Diyos sa mga pawang tao na katulad natin. The one is infinite and the other party is finite, no? Or may hangganan, no? Gaya ng ating mga pag-iisip ay may hangganan at hindi natin talaga kailanman lubos na maiintindihan ang Panginoon. Okay? Pero salamat sa Kanya, sa Kanyang salita, siya na mismo ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makilala niya sa sarili nating lengguwahe, sa sarili nating wika. Okay, so I hope na nauunawaan nyo na ito ay bagong bagay, no? Hindi to, wala to noon, pero ito ay nilikha ng Panginoon. At siya bilang tagapaglikha ay he is sovereign, no? Kaya nga po kanina na-highlight ko yung salitang Panginoon o sa Hebrew Yahweh. At merong title na tinatawag sa Panginoon at yun ay ang Yahweh El Elyon. Ang ibig sabihin po ng El Elyon ay higit sa lahat, no? Or dakila sa lahat, no? At siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ang may-ari, no? Hindi lang basta lumikha, pero siya ang may-ari ng langit at lupa. Okay? So, I hope na iintindihan natin at ito ay may question. Okay. Okay lang, may Dito sa yung sa RTPD, no? Ang sinabi rito, Anong verse? yun yung sa 22. 22 ka ulit. Sige. RTPD. Anak ko, hanggang kailan ka pa mag-aalinlangan? Ako si Yahweh ay nagtatag ng isang bagong kaayusan. Ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Okay. So, okay. Yung binasa ni Daddy sa 22 rin yun. It is another translation. Ang isa sa pagkaka-translate ay ang babae ay magtatanggol sa lalaki. Pero mamaya natin pag-uusapan yan, Actually, came across na rin talaga ako dyan at ko nga sila. Pero mamaya, try nating basahin yung Greek text talaga, no? Yung Greek text. So that is another translation po, yung Magandang Balita Biblia, na dito nga sinabi sa ang Biblia na ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. At dito naman somehow kasi ito po, ganito po ka-importante, no? Maganda na nabalik actually nung nagsisimula pa lang tayo. Isa na to sa naging point, no? Point of, alam niyo yun, yung change or yung sa tinatawag na nakalimutan ko na yung term. Pero kaya po tayo bumaling or tayo ay nagbasa sa word for word versus ito sa binasa ni Daddy ay yan po ay translated or tawag diyan paraphrase, no? So mamaya try nating pag-usapan, pero that is another topic, another discussion. And maganda na nabanggit yan ni Daddy, no? So i-take note niyo po yung 22. Tapos i-compare niyo po yung translation, tapos mamaya try niyo ring balikan yung Hebrew na pagsasalin o yung original na pagsasalin. So pakiulit niyo yung yung last phrase lang. Yung ang babae. Ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Okay. So, maganda na at hindi ko 'yun naisali doon sa yung sa debate natin kanina, no, kasi ang pinagpilian ko lang agad is yung Mama Mary and Jesus Christ or a husband and an adulterous wife. And kanina ito naman sa pagsasalin ng RTPV or ang Magandang Balita Bible, ang pagkakasalin niya nung last phrase ay
ang babae ang siyang magtatanggol sa lalaki. Okay, so nagtanong lang, yan ang maganda, no? Pag meron talaga tayong hindi naiintindihan, try nating magtanong. Okay? Itanong po talaga natin. Kasi yun po talaga, kumbaga, doon po natin makikita na talagang tayo ay uhaw sa katotohanan. Okay? So siguro nabanggit yun ni Daddy, somehow, to challenge yung napag-usapan na natin, na it talks about man and wife. No? Ito ngayon, meron kasing word na pagtatanggol. Pero mamaya, try nating i-decode, no? I-decode. Yung babae ko po kasi pamilya. Oo. Yan. Ayan nga, sabi nga ni Mami dito, dito sa salin ng ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. So somehow, sa isip din ni Mami, ito ay rin, talagang kung ipaparaphrase natin to, o kung tayo ang magta-translate, pwede natin siyang i-translate sa ganung paraan na ang babae nga ang poprotekta sa lalaki. So kaya nga po, maganda po talaga na nag-aaral tayo dito sa word for word, no? Kasi at least we are closer to the original, yung original po na pagkakasalin. And yun nga, pwedeng yun din ang maisip, no? Actually, nung binasa ko nga ito, yun din yung una kong naisip, no? Yun din yung una kong naisip. So, ang babae ang siyang poprotekta sa lalaki. Pero, again, that is another topic, and yan ay isa sa mga isang point na napakaganda talaga every Bible study. So, ang ganda sana, no? Kung si Daddy, nung natanong niya yan kanina, he did some research din, no? On his own. Para kung ngayon, wala man akong kasi nadaanan ko to noon, pero medyo hindi ko na lang masyadong natutukan talaga or na-explain kung ano ba talaga ang mas tama. Kasi ako rin, hindi ko rin talaga alam yung mas tama. Actually, sinabi ko nga sa inyo na yung sinabi kong pagkaka-interpret ay galing nga doon kay John MacArthur. No? And doon sa binanggit ni Daddy na RTPB, meron din niyang mga translator. And yun, nalaman po natin ang pagkakaiba ng RTPB sa ang Biblia. Ang Biblia ay word-for-word translation. Ang RTPB ay paraphrasing. No? May paraphrasing na po. Okay, so kung ako ang papipiliin, sana kung mas mag-aaral, mas aaralin ko yung salita ng Diyos dito sa word for word. Kasi mas malapit ito doon sa original kaysa dyan sa sinabi na yung binasa ni Daddy sa paraphrase na. No? Ang babae ang siyang puprotekta sa lalaki. Okay. So, yun lang gusto ko i-highlight pero hindi ko pa siya masasagot kung ano ba ang ibig talagang sabihin nito. Okay? Pero yun nga, sa ngayon, base sa nabasa natin sa 23, yung binanggit ni Ryle kanina na interpretation, para sa atin, yun ang much closer dito sa konteksto nito. Kasi bigla na ang Diyos ng Israel ay nangako sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang suwail na anak at ang Ephraim o ang Israel or yung Northern Kingdom, sila ay nagpagapo sa mga Diyos-Diyosan maliban sa tunay na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon o tahanan ng katuwiran o banal na burol. So mas malapit siya doon sa konteksto ng ang isang babae na nangalunya o adulterous na siya ay freely na sasabi dito, yumakap pa rin doon siya sa kanyang asawa. Ibig sabihin, tinanggap pa rin siya ng asawa niya. No? And I challenge, kasi nga si Daddy ang nagbanggit nun, now, Dad, I challenge you. Kung yan ang iyong paniniwalaan na translation, paano mo yan i-sub-reference or i-cross-reference with other texts in the scriptures? That's my challenge. Kung ang babae ang poprotekta sa lalaki, so madali lang naman yan.
you give us a cross-reference para patunayan niya. No? Pero dito, almost automatically, after ng 22, yung 23, talata 23, parang malapit siya doon. No? Na ang dating nadungisan na Israel ay tinawag ng Panginoon at pinagpala ng Panginoon bilang tahanan ng katuwiran at banal na burol. At ang nangangako nito ay ang Panginoon. Ang sabi niya, kapag ibinalik ko ang kanilang mga kayamanan. Sabihin, may pangako na kaakibat nito. At mamaya, sabi ko nga sa inyo, mapag-aaralan natin yung tungkol sa covenant o yung word na covenant o yung tipan. No? At ano ang kaibahan ng covenant sa kontrata? Okay? So, yun. Maganda lang rin talaga, no? Ay, salamat Dad na actually nabasa ko rin talaga yan. No? Hindi ko na lang na-share sa inyo and maganda nga talaga na si Daddy dito, nag-aaral rin siya. So, yun. Nabasa niya. Sa RTPB, ito ang pagkakasalin. Okay? So, meron pa kayong any question din, no? Kasi yung ginawa ni Daddy is parang question din yun eh. Kasi, bakit dito ang sabi yung babae ang siyang poprotekta sa lalaki? Okay? So, do you have the same question or kung hindi man parehas, meron ba kayong iba pang question bago tayo mag-proceed sa ibang verse? So, I hope medyo malinaw, no? Malinaw nasa atin yung pagkakaiba ng mga translation, no? Meron talagang paraphrasing. And meron talaga ang layunin ay ilapit ito sa original na word for word na translation. At ito nga yung ginagamit natin, yung word for word. Okay? Sige, so kung wala muna, so ang pangako ko sa atin na tatapusin natin. So yun yung first point na napag-usapan natin na yung bagong bagay, no? Na meron pala talagang kapatawaran na sa ganun. Hindi pala ibig sabihin na tayo ay humiwalay sa Panginoon, na hindi niya na rin tayo ipapanumbalik o pababalikin sa Kanya. Kasi nga, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan na pag may pangangalunya, ay yun nga, hindi na siya karapat-dapat, no, para sa relasyon na iyon. No, yung binasa nila sa Leviticus 20. Okay. So, yun, babasahin ko sa inyo yung second part, yung 24. Yun nga, ngayon lang tayo mag-uumpisa. Ang Juda at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon, ang mga magbubukid at ang mga gumagala na may mga kawan o yung mga shepherd. So nabanggit dito yung Judah naman, no? Ang pangako ay binigay sa Ephraim o yung Northern Kingdom, pero ang sumunod na talata ay para naman kay Judah. So ano ang sinasabi nito? Na ibig sabihin nito, meron talagang merong unity na ginawa ang Panginoon, no? Una, bukod sa bagong bagay na kanyang nilikha sa lupa, ay dito pinapakita niya na meron ring siyang pag-iisahin niya, no, ang Israel at ang Judah, no? Kasi pagkatapos ng kanyang sinabi tungkol sa Israel, ay pagkasunod nito ay yung siya naman ay naglahad tungkol sa Judah. Ang Judah at ang lahat ng bayan niya ay magkasamang titira doon. So sa pagsabi na siya ay titira doon, saan iyon? So yun ay saan po? Doon sa tahanan ng katuwiran at sa banal na burol na tinutukoy. Okay? So, move tayo sa verse 25 kung wala na kayong question. Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. And in verse 26, mula rooy, nagising ako. Sino tong ako? Yun ay si Jeremiah. At tumingin. At ang aking pagkatulog
ay kasiya-siya sa akin. Ibig sabihin talagang ito ay nahimbing, no? Medyo nakatulog ng maayos ang ating propeta Jeremiah. So ano ang sinabi dito? Kahapon, sabi natin, yung pagod na kaluluwa, ito yung kaluluwa na walang kapahingahan sa Diyos. No? At ito po ay malinaw sa atin at I bet wala namang ibang pangangahulugan tungkol dito. Pero kung meron kayong pangangahulugan na nakikita din tungkol dito. Pero yun yung pinaka malapit, no? O pinaka rational na pwede nating maibigay ngayon, no? So ang kanina pangako sa 26 at sa 24, sa 25 meron na namang another pangako, no? Na ang bawat nanlulupaypay ay pasisiglahin. Ibig sabihin talaga wala talagang ibang maibibigay sa atin ang pagkakalayo o depart natin o pagkakahiwalay natin sa Panginoon kundi panlulupaypay, kapaguran, no? Hindi po talaga totoo na pag malayo tayo sa Panginoon ay mas easy tayo sa buhay, no? Well, kung ang reference mo ng buhay ay yung buhay sa mundo, mas easy talaga kung wala tayo sa Panginoon. Pero kung ang buhay na pinag-uusapan ay ang buhay na ipinakita sa atin ng Panginoon, na dati hindi natin mauna-unawaan dahil nga ang ating estado noon tayo ay mga patay at wala tayong kaalam-alam sa tunay na buhay. At ang tunay na buhay ayon sa bibig ng ating Panginoong Hesus ay ang makilala ka, Ama, bilang tunay na Diyos at ang iyong anak na iyong sinugo. At yun ay si Yesu Kristo. So, at ito ay magbibigay sa atin ng kasiglahan, no? Kasiglahan. At kung babasahin natin yung 26, mula rooy nagising ako at tumingin. Ito ay si Jeremiah. At ang aking pagkakatulog ay kasiya-siya sa akin. So, actually, meron pong magandang sinasabi itong verse 26. Kasi po, napaka malimit, no? Na kapag ang isang propeta ay nananaginip o may sinasabi ang Panginoon sa isang propeta sa isang panaginip, almost ano po talaga, mas malimit po na ito ay mga pahiwatig or mga warnings, no? Or mga babala. Pero dito nakita natin na itong inireveal ng Panginoon sa kay propeta Jeremiah ay naghatid sa propeta ng isang mahimbing na pagkakatulog. Sabi niya, ang aking pagkakatulog ay kasiya-siya sa akin. So, ano kaya yung rason? Ano kaya yung rason? Kaya nga po kanina pinabasa ko na po sa inyo yung 31 para at least makapag-share po tayo kung ano kaya yung rason at bakit ang propeta Jeremiah ay nakatulog sa mga revelation in spite of mga revelasyon na binigay sa kanya ng Panginoon ay siya ay nakatulog, no? Alam natin na malimit ang si propeta Jeremiah ay puro babala ang binibigay sa kanya, pero ngayon nakatulog na siya. Siya ay ano po ang ating mai-associate or maihahambing sa isang mahimbing na pagkakatulog. So ito ay ang kapahingahan, no? Na siya ring nabanggit sa previous na verse. At ang bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. You know? And take note of the word nanlulupaypay. So, pwede ba na itong panlulupaypay na nabanggit sa 25 ay may kinalaman din sa propeta Jeremiah? Okay? Kasi ako pa naman talaga nababasa ang Jeremiah, pero napakaganda po talagang basahin ng Jeremiah kasi kahit nga lang po 31 lang yung nabasa ko sa Jeremiah,
nakita ko po na si Jeremiah, or somehow nabasa ko po, is si Jeremiah po yung iyakin, no? Or tumatangis na propeta. Kaya nga po, after ng libro ng Jeremiah, meron po tayong next na libro. Ano po yung next na libro na yun? Lamentation. Yung saan yan? Panaghoy. No? So, you see, even si Jeremiah, nung in-state, yung sinabi niya ito sa Israel, no? Bilang siya ang inatasan na propeta para sa Israel, ang propeta Jeremiah. Sa 26 nakita natin, at ang aking pagkakatulog ay kasiya-siya sa akin. Ibig sabihin, ito palang mababasa natin sa 27 ay isang rason para kung tayo man ngayon ay pagod, ating kaluluwa ay pagod, o kung tayo man ay nakakaranas ng mga panlulupaypay, itong magmumula sa 27 na babasahin natin, ay makakapagbigay rin sa atin ng rest and kapahingahan. And nag-raise si Daddy ng hand. Pero teka lang, Dad. And ano yung naaalala natin pag nababanggit yung kapahingahan o yung Sabat? Ano po yung naaalala natin? Ayun, sasagot pala si Daddy, hindi lang pala siya magsasagot. Ang sa akin dito, nakikita ko ito sa 25. Parang ito yung pagbuhay sa atin ng Panginoon na yun sa 2 Corinthians 5:5 na ang Diyos ang naghanda ng lahat ng ito at ibinigay niya yung banal na espiritu bilang paunang bayan. Parang ito yung nakikita ko rito. Okay. Ewan ko lang kung ano. Sige. Ako, mag-a-agree ako sa sinabi ni Daddy, no? Kasi nga po, sinabi niya yung 2 Corinthians 5:5 na meron pong down payment na binigay at yun po ay ang Espiritu Santo. Bilang maging selyo. Pag sinabi pong selyo, assurance po yan eh. Insurance po yan eh, no? Ewan ko kung sino sa atin dito yung may mga insurance policy na, no? Yung merong St. Peter's plan. May mga, yung Pro Life, Sun Life, no? Paano po kayo magiging secure na pag namatay po kayo, mabibigyan ng sangkaterbang pera yung may iwan nyo na pamilya? Base doon sa binabayaran nyo monthly. No? Kapag may tatak na mula sa nakikipag-kontrata. So, yung word sa mga insurance policy ay kontrata po. So, hindi ko po sinabing covenant kasi nga po, mamaya, maiintindihan natin, ano po talaga ang covenant o tipan? No? Pakikipagtipan. Kasi ngayon, sa mundo natin, medyo wala nang kaibahan yung covenant sa contract. Kasi nga po, kung isasalin yung parehong salita sa English patungo sa wika natin, parehong pakikipagtipan po ang ibig sabihin nun. Okay? Pero mamaya, makikita natin. And yun, I agree, no? Na ang katiyakan na ikaw ay sinelyuhan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu ay dapat magbigay sa iyo ng kasiglahan, dapat magbigay sa iyo ng isang mahimbing na tulog, na ikaw ay mahimbing na matutulog ngayong gabi, na kahit hindi ka naman dumilat dito sa mundo ng mga buhay, ay ikaw ay mahimbing pa rin sapagkat alam mo na ang Diyos ay yayakap sa iyo, no? At ikaw ay manunumbalik sa Kanya. So I totally agree doon sa cross reference na binigay ni Daddy, no? Walang ibang magsisecure sa atin kundi yung banal na espiritu na siyang nagtuturo sa atin sa katotohanan tungkol kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So napakaganda po no. And natutuwa po ako na nag-aaral na yung ating mga super tatay at super nanay. Okay? So sana dito po tayo magpagalingan sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Okay? So, yun.
dito na po tayo sa exciting na part. Yung kanina, bagong bagay sa lupa, at ito, ang ating mababasa ay ang bagong tipan. So, pakibasa hanggang verse 37, no? From 27 to 37, no? Para maisa na 'yon. Si Jamie ulit. Jamie. Nawala yata si Jamie. Naririnig pa ba kami, tol? Verse 27. Ayan. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sambayanan ng Israel at ang sambayanan ng Juda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop. At mangyayari na kung paanong binantayan ko sila upang bunutin at upang wasakin, upang ibagsak, upang lipunin at dalhan ng kasamaan, gayon ko sila babantayan upang magtayo at magtanim, sabi ng Panginoon. Sa mga araw na iyon ay hindi na nila sasabihin, ang mga magulang ay kumain ng maaasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. Ngunit bawat isa ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasamaan. Bawat taong kumakain ng maasim na ubas ay mangingilo ang ngipin. Narito. Hanggang 30 na lang pala. Hanggang 30 na lang pala muna, Jamie. So, sorry, no? So, okay. So, salamat, no? So, yung unang parte ng so, salamat kay Jamie na nagbasa. So, sa 27 to 30 na lang pala muna tayo magtatackle, ano? So, yung verse 27, so, merong, parang exclamation. Narito. Okay? Sabihin, hey, hey, or parang panggising sa atin. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hasikan ang sambayanan ng Israel at ang sambahayan ng Juda. No? So, dito binanggit na talaga yung pareho, Israel at ang Juda. At sa kanila ay maghahasik ang Panginoon ng binhi, no? Binhi ng tao at binhi ng hayop. At mangyari na kung paanong binantayan ko sila upang bunutin, upang wasakin, upang ibagsak, upang lipulin, at dalhan ng kasamaan, gayon ko sila babantayan upang magtayo at magtanim, sabi ng Panginoon. So, dito sa unang dalawang talata, 27 and 28, ano po yung sinasabi sa atin ito? Una, meron po talagang pagkakaisa na, no? Sa Juda, between Juda at Israel. At sa kanila, bilang sila ay ang Panginoon ay nanalangin sa kanila at sila ay tinawag na tahanan ng katuwiran at burol ng kabanalan, tama ba? Banal na burol. So, at bilang patunay sa mga promise na iyon, no? O pangako na iyon, at para dumating yung pangako na iyon, ang Diyos ay siyang nangako ay siya rin ang gumawa para sa fulfillment ng pangakong iyon. So ano ang una niyang ginawa? Siya ay nagtanim ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop. So kung aaralin po natin yung magkakaroon po tayo ng word study, no? O pag-aaral sa salita, no? Or word study, yung ginagawa natin is simply pag-aaral ng salita. May nabanggit na binhi. At sa binhi, sa maraming beses na nabanggit ito sa salita ng Panginoon, ang binhi ay almost pwede nating mai-associate sa descendants o yung mga anak, no? Anak or offspring, okay? Or mga anak. So, dito, nakita natin sa verse 27 and verse 28 na ang may itinanim ang Panginoon. At ito ay ang binhi ng tao. So,
kung i-word translate natin or i-word study natin yung binhi, pwede natin siyang i-translate sa anak ng tao. Ibig sabihin, nangangahulugan na ito ay masasakatuparan sapagkat hindi magtatapos ang Israel sa kanilang pagkakaalipin. No? Bagkus sila at ang kanilang magiging anak ay sila bilang pinangakuan ay ito ay pangako even sa kanilang mga kaanak-anakan. Okay? So yun po yung naintindihan ko rin na sinabi dito, no, sa pagtatanim ng binhi. No? Pag meron pong binhi, ibig sabihin may growth, may inaasahan kang bunga. No? At sa pag-aaral natin, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay unang bunga sa lahat ng mga magkakapatid. So, I believe most certainly, itong covenant na to, itong pangako na ito, ay may kinalaman sa anak ng Diyos o anak ng tao. Okay? At iyon ay ang Panginoong Jesucristo. At pansinin nyo, sa verse 28, may dalawang baliktad na pangyayari. At sa parehong mga pangyayari, yung isa ay masama, ang isa naman ay kabutihan, no? Pagtatayo at pagtatanim, no? Build and plant. Pero meron pong isang denominator o merong common denominator. Pareho sa dalawang nabanggit, no? Yung isa sa mabuti, yung isa sa masama, no, na dinanas ng Israel. At yun ay ang ano po yun? Meron pong pagbabantay na ginawa. Ibig sabihin, kailanman ay hindi tumalikod ang Panginoon. Alam po natin na ang pagkakaiba po ng mga Hudyo, meaning Israel and Judah, sa mga hintil, ay sila ay sila bilang mga tinatawag na anak ng tipan, no? O sila ay children of the covenant, no? Sa kanila rin po bilang sila ay ang Panginoon ay nagbigay ng covenant sa kanila, no? Kasi dati po ang covenant na po ng Panginoon ay sa Israel o kay Abraham at kay Isaac. Wala po tayo bilang mga hintil. Ibig sabihin, dito pinakita talaga na ni kailanman, kahit na nangyari sa kanila yung mga masasama, sila ay nabihag ng mga foreigner o ng mga Babylonian, no? At sila doon ay namuhay ng hindi naman mabuti sapagkat sila nga ay na-enslave o ginawang mga alipin. Pero pagpapakita talaga na ang Diyos na nakipagtipan sa kanila ay ni kailanman ay bumitaw sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng 28. No? Na kung paano binantayan ko sila upang bunutin, upang wasakin, upang bibagsak, upang lipulin, at dalhan ng kasamaan, gayon ko sila babantayan upang magtayo at magtanim. No? Ibig sabihin po talaga, tao lang ang humihiwalay sa Diyos. Pero ang Diyos, once na nakipagtipan siya sa isang tao, hindi niya na ito bibitawan. Kaya nga po, we stand sa doktrina ng OSAS or yung once saved, always saved. Kasi po nakipagtipan na ang Diyos. At yun, maganda nabanggit ni Daddy. 2 Corinthians 5 verse 5. No? At ang paunang bayad ay ang kanyang espiritu. At yun ay banal na espiritu. So, to continue, 29, sa mga araw na iyon ay hindi na nila sasabihin, ang mga magulang ay kumain ng maaasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. Ngunit, bawat isa ay mamamatay
dahil sa kanyang sariling kasamaan. Bawat taong kumakain ng maaasim na ubas ay mangingilo ang ngipin. So ano po ang ibig ipakahulugan ng talata 29 hanggang 30? Okay? So anyone from the group? Baka may nakapag-aral po nito. Okay? So dito po sinasabi kasi kung mababasa natin ang mga ito pala yung mga sinasabi ng mga anak no sa panahon na ito ay binanggit ng propeta Jeremiah. Noon pa sa kanila nung ang Jeremiah ay naging propeta sa Israel, ganito na po yung proverb. May proverb po or kawikaan sa kanila. Ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas. At ang mga ngipin ng mga anak ay nangingilo. So, ito po, noon pa man sa kanila, meron ng kawikaan sa kanila bilang sila po ay Israel, na nakita talaga nila na nag-suffer yung Israel dahil sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Okay? Pero, mind you, ura-urada, after we read 29, we will read verse 30. At ito ang sabi ng verse 30. Ngunit bawat isa ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasamaan. Bawat taong kumakain ng maasim na ubas ay mangingilo ang ngipin. So ano po ang katuruan o doktrina na ating nakita sa ngayon? So ito po yung doktrina na may malapit na pagkakaugnay, no? Doon sa doktrina ng original sin, no? Na noon kasi talaga, kahit noon pa man, sa panahon pa ng propeta Jeremiah, so matagal na panahon, no? Biblical times pa. Ganito na ang nasa isip ng tao hanggang ngayon. Ito yung nasa isip ng mga taong hindi aral. Pag sinabing hindi aral, ibig sabihin, hindi po sila born again. Hindi po sila Kristiyano. Hindi na po bago ito. Noon pa man. Meron ng maling katuruan na ang napapasa ay ang kasalanan. No? Kaya ano po ang masamang na idudulot ng maling katuruan na iyon? Kasi nga po, we will tend to believe, maniniwala po tayo at some point na hindi naman po talaga nating kasalanan. At bakit naman tayo parurusahan ng isang makatuwiran na Diyos kung hindi naman tayo ang nagkasala sa Panginoon? Kaya nga po, uulitin natin, no, yung natutunan na natin, na kung tayo man ay nagkakasala, ang tamang katuruan po, ito ay dahil tayo ay makasalanan. Kasi nga po, in the most subtle way, o yung sa pinakabanayad na pangangatwiran, no? Babaligtarin lang natin, mali na agad yung ibig ipakahulugan. Kung sasabihin natin na tayo ay makasalanan dahil tayo ay nagkakasala. So, ang ibig pong ipakahulugan noon na kung pipilitin natin na huwag magkasala, no? Ay hindi na tayo magiging makasalanan. Kaya dito po nanggagaling yung works gospel, no? Magpakabait. Kaya nga po, anong malimit nung marinig sa news telecast, no? Kapag merong mga nagsisimbang gabing mga kapatid natin na Katoliko, no? Tatanungin ng news forecaster o nung reporter, bakit po kayo nagsisimba? Ano po ang inyong idinadalangin? So ano ang idinadalangin ng malimit? Na huwag silang magkasakit, na huwag silang magkasala, okay?
na sila ay maging mababait lang ang kanilang mga anak. Kasi nga po, tinuturuan po tayo ng pagiging mabait ay ito ay isang kabayaran para ma-mitigate o somehow maibsan yung ating mga pagkakasala. Pero, praise be to God, dahil sa verse 30, mas pinalalim nito ang pagkakaintindi natin sa first point ng Calvinism na pinaninindigan natin. No? Na tayo ay ubod ng sama. At kung tayo man ngayon, ang ngipin natin ay nangingilo, ito ay dahil tayo mismo ang ngumunguya ng maasim na ubas. Hindi po natin masasabi na kung nangingilo ka or sumasakit ang ngipin mo dahil yung nanay mo dati ay kumain ng sangkaterbang candy. No? Kung may sira ka man sa ngipin ngayon, iyon ay dahil sa sarili mong kagagawan. At sapagkat tayo ay ubod ng sama. So dati po talaga gusto nang i-deny even ng mga Israelite yung kasalanan. Pero kaya lang po tayo nagkakaroon ng good news pag tunay nating naunawaan na yung bad news. At yung bad news ay tayo ay ubod ng sama at wala po talaga tayong kakayanan sa sarili natin upang somehow maibsan man lang ang ating pagiging masama. Sapagkat tayo ay tunay na makasalanan. Okay? So, i-erase na po natin yung mga maling katuruan. So, dahil malapit na pong mag-end yung ating session, again, na-miss ko na naman yung mark, no? Again, I sin. No, na-miss ko na naman yung mark dapat natin, target natin. So, okay, nag-off na si Ral kasi may klase na yan. So, dun sa may mga klase, so bukas, kita-kita ulit tayo para sa try nating tapusin talaga no yung yung chapter 31. And I hope nagbigay kaliwanagan sa atin ito. So let us pray. Father, salamat po. Salamat po sa pagiging mahabagin. At ito ay pinatunayan nyo sapagkat ikaw po na Diyos na lumikha ng lahat, may-ari ng lahat, at kami ay kabilang lamang po sa inyong mga nilikha. Pero bilang Diyos na mapagmahal at sa amin ay may awa at may habag, ikaw ay nakipagtipan. At sa iyong pakikipagtipan, ikaw rin po ang siyang may gawa. At wala pong nagmula sa amin, sapagkat kung ito po ay magmumula sa amin, ito po ay tiyak na mag-fail or hindi po ito magiging successful, Panginoon. Pero salamat na ang aming pananampalataya ay nasa iyo, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinawag, sa kanyang iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise God. Tomorrow, kita-kita ulit tayo for Jeremiah 30. Tol, makapag-lead ka pa po.